Praise the Lord at marami tayo ngayon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kanina sabi ni Sister Irene, Pastora Irene, sabi niya parang nilalamig yata yung mga ano po kasi wala pa Pero di bali nang malamig ang panahon, wag lang manlamig ang ating pananampalataya. Amen. Okay po, yung verse po natin sa Filipos, sorry po. Sabi ko nga sana, hindi muna ako tatayo si Bishop po muna sana. Hallelujah. Kasi po, napag-desisyonan ko noong December pa, hindi muna sana ako tatayo. Si Bishop po muna sana yung Kaya lang wala pa namang wala pang inform kung sino po ang So, nag-prepared po ako ng mensahe. Ito po sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Pinamagatan ko pong press toward the goal. Yan. Sa Tagalog, tayo ay magsumikap o magtumulin tungo sa hangganan. Sino dito yung may mga goal sa buhay? Noon pa man, may mga goal na tayo, tama? May mga aim na tayo, yung gusto nating marating sa buhay. Kahit unbeliever tayo noon, gusto natin meron tayong makamit, tama? Kaya lang, nung time na yon, hindi pa kasama ang Diyos. Yung gusto nating makamit sa buhay, puro mga material na bagay. Pero sa atin po, bilang isang mananampalataya, ako'y nanampalataya, once na ma-receive mo ang Holy Spirit, wala kang ibang pangarap sa buhay kundi ang makasama ang Diyos. Amen po. Habang nandito tayo sa lupa, ano man ang ating ginagawa, sa puso't damdamin natin, isa lang ang goal natin, yung masabihan tayo ng Panginoon, "Welcome, my good and faithful servant, and to be with the Lord forever." Amen. Sabi po rito sa translation na ating pong babasahin sa English po. Philippians 3 verse 12 to 14. Not that I have already attained or obtained or have already been made perfect. Sabi po ng sumulat. But I press on so that I may lay hold of that for which Christ Jesus has laid hold of me. 13. Brethren, I do not consider myself as having laid hold of it, but one thing I do. English po yung binasa ko kasi mas maganda pong pag-aralan yung English kasi mas parang maintindihan mo yung mga ibig sabihin. Ano po? But one thing I do, forgetting those things which are behind and stretching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward calling of God in Christ Jesus. Amen. This is the word of God, the word through the life of the Apostle Paul. Lumipas na po yung 5 taon. Tama? Lumipas na yung 2025. At ngayon tayo po ay nakapasok na sa taon na 2026. Sa lumipas na taon, mga kapatid, sino pong naniniwala na dahil sa katapatan ng Diyos na nanatili ka ngayon? Amen. Sabi nga ng Bible, kahit ang tao hindi naging tapat sa Panginoon, pero ang Diyos na natiling tapat sa atin. Kasi ang Diyos nandyan na nanatili sa atin. Amen. Kaya sa lumipas po na taon, mga kapatid, we believe, ramdam natin by the Spirit of the Lord, kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Kasi lahat ng naranasan ngayon, natin ngayon, maging ang ating kinatatayuan ngayon sa pananampalataya, yan ay dahil sa katapatan ng Diyos. Kaya sa 2025 na katapatan ng Panginoon, I believe na ngayong taon nananatili pa rin siyang tapat sa atin. Kung paano niya tayong sinamahan sa lumipas na taon, alam ko, sasamahan niya pa rin tayo sa taon na ito. Kasi siya ang nangako, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Amen? Yung pangako na yon, hindi lang sa mga lumipas na taon, maging sa mga taon na darating, maging sa kasalukuyan. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So merong binanggit dito sa verse 14, dito po sa translation na ginamit ko, press toward the goal. Yung press po means urgently important. Kumbaga, ito'y parang nagmamadali. Ito importante sa buhay mo. Marami tayong binibigyang importansya dito sa mundo. Tama? Amen po. Pero dito po, ayon po sa ibig sabihin ng, kasi sa Tagalog po yung press, nagsusumikap, nagtutumulin. Kumbaga, hindi siya nagpapahadlang. Kumbaga, binibigyan niya ng mas malaking puwang sa buhay niya yung bagay na ito. Amen po. Alam po natin na yung mundong ito may katapusan.
Amen po. Maging mga sasakyan natin, Brad, Dennis, lahat yan. Yung mga businesses natin, lahat yan may katapusan. Kaya nga tayo bilang Kristiyano, hindi tayo nagre-rely dito sa mundo. Mas nag-rely tayo at nakatuon tayo sa mga bagay na nasa langit kasi yung pangwalang hanggan. Kasi Apostle Paul, mga kapatid, sabi niya, I press toward the goal. Nagsusumikap siya patungo sa hangganan, sa dulo. Yung ibig pong sabihin ng goal, mga kapatid, ang sabi dito, mga kapatid, goal means the end toward which is effort is directed. Bakit tayo nag-i-effort? Bakit tayo nagsusumikap? Kasi meron tayong gustong marating. Tama po? Bakit yung mga estudyante nag-aaral? Di ba? Hindi naman pwedeng nag-aral lang sila nang wala, kundi meron silang nakatatak sa puso't isipan nila na gusto nilang makapagtapos para yung iba ang dahilan para makatulong sa kanilang magulang. Tama? Sa isipan ng pangtao. Bakit tayo nagtatrabaho? Siyempre may dahilan yan, may goal. Meron tayong aim, meron tayong gustong marating, meron tayong gustong makuha doon sa ating ginagawa, sa effort na ating ginagawa dahil meron tayong rason. Dito naman as a Christian, kung bakit tayo nagsusumikap, minsan, alam ko maraming nangyari sa atin sa 2025. Yung iba sa atin, siguro may nanghihina. Tama? Aminin man natin sa hindi. Minsan dumarating yung ganong bagay. Minsan may discouragement. Tama po? Di natin may kakaila ang lahat ng yon. Kasi may mga bagay talaga na kung saan nangyayari. But praise the Lord, sabi ko nga po kanina mga kapatid, tapat ang Panginoon. Kasi despite sa lahat ng yon, nandito pa rin tayo. Amen? May disappointment man, may discouragement man, even sa 2025, siguro yung iba sa atin gusto nang umalis. Tama? Hello? Amen? Yung iba sa atin, ayoko na dyan. Gusto ko nang umalis. Pero God is faithful. Yung bungad po natin dahil sa katapatan ng Diyos, kaya tayo nananatili. Hindi dahil tapat ang kapwa mo. Hello? Amen? Minsan ang katapatan ng tao nagbabago. Tama po. Pero kapag ang Diyos naranasan natin yung katapatan ng Panginoon, kahit hindi man tapat yung kapwa mo, nananatili ka dahil naramdaman mo yung katapatan ng Diyos sa buhay mo. Kasi sa lumipas na taon, mga kapatid, sa 2025 na lumipas, alam ko maraming nangyari sa atin. Mga personal na sa buhay natin, sa loob ng pamilya, even sa church, even sa iglesia, hindi po natin may kakaila, but God is faithful. Pero dahil tapat ang Diyos sa nakita natin sa lahat ng nangyari, nananatili pa rin tayong nakatayo, nananatili pa rin tayong sumasamba, at nananatili pa rin tayo sa iglesyang ito. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya dito merong binanggit sa Apostle Paul, press toward the goal. Nagsusumikap siya. Nagtutumulin siya tungo sa hangganan. Tungo sa dulo. Kasi bakit alam natin, marami tayong pagdadaanan. Tama? Isa na dyan, panghihinaan ka sa pananampalataya. Kapag hindi pa natin alam kung paano i-handle, kung paano di pa natin alam kung paano i-assess kung yung mga bagay na nangyayari. Minsan dumarating na panghihinaan ka, nawawalan ka ng gana. But God is faithful. Through the Word of God, kailangan nating magpatuloy. Kaya sabi nga, walang Kristiyanong talunan. Amen. Lahat tayo victorious. We are more than conquerors, sabi. Despite sa lahat ng yun, hallelujah, dahil ang Diyos nagtagumpay sa atin, magtatagumpay din tayo. Amen po? Hallelujah. So praise means urgently important. Urgent po ito. Kumbaga sa ibang term, critical. Kailangan gawin. Hallelujah. Praise means urgently important. Then sabi pa niya dito mga kapatid, sa verse 14, doon po natin kinuha po yung tema, I press toward the goal. May binanggit siyang goal, so dapat tayo po na mga mananampalataya, alam nating may goal tayo sa buhay. Kaya mayroong sulat si Apostle Paul na yung pananampalataya, yung pagtakbo niya hindi suntok sa buwan o suntok sa hangin, kundi mayroong katiyakan. Kaya tayo po bilang isang mananampalataya, din doon sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, hinalintulad po tayo sa isang mga manlalaro. Yung sumali sa isang takbuhin, nandun tayo sa isang, track and field man tawag doon.
Nandun tayo sa paligsahan. Doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27, sabi po rito, basahin ko lang po panandalian mga kapatid. Do you not know that those who run in a race all run? Sabi niya, hindi ba ninyo alam na lahat ng sumali sa takbuhan, lahat ay nagsitakbo. Lahat po tayo tumatakbo. Amen. Sabi dito, do you not know that those who run in a race all run, but only one receive the prize? Dito sa mundo, although lahat sila tumatakbo, pero isa lang yung tumatanggap ng gantimpala. Tama po? Pero sa atin, iba po mga kapatid. In example yun ni Apostle Paul doon sa sinulat niya para ipakita sa atin yung takbuhin ng ating pananampalataya o yung pagsunod natin sa Panginoon. Pero hindi katulad ng sanlibutan na nagbibigay ng prize sa pili lang, sa isa lang. Pero tayo mga kapatid, kapag lahat tayo nasa dulo, lahat tayo may gantimpala. Amen? Hindi lang si Bishop, hindi lang kay Pastor Irene, hindi lang sa akin, kundi lahat tayo merong prize. Lahat tayo may reward. Lahat tayo may gantimpala. Kaya ini-encourage tayo ng Panginoon, hinihimok tayo ng Diyos na lahat tayo. Sabi dito, sabi niya, do you not know that those who run in a race all run, but only one receive the prize? Run in such a way that you may get the prize. Kumbaga dito sa mundo, alam niya na isa lang ang mananalo at isa lang ang tatanggap ng reward. Kumbaga yung championship reward, isa lang. Kaya nagsusumikap silang tumakbo. Nagsusumikap sila na kung saan gusto nilang manalo. Kaya ganun din po pala sa atin bilang isang mananampalataya. Kaya anumang dumating sa buhay natin, isa lang ang nasa isipan natin, makuha yung gusto natin na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Pumalakpak nga po yung gustong may makuha sa Panginoon. So dito, 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 7, do you not know that those who run in a race all run, but only one receive the prize? Run in such way that you may get the prize. And everyone who competes for the prize uses self-control in all things. Now they do it to get a perishable crown. Yun po yung sinasabi ko kanina mga kapatid, may reward pero may katapusan. But we, an imperishable one. Yan, praise the Lord. Therefore, I run accordingly, not uncertainty. Ito po sinabi ko kanina, hindi po siya pabarabara yung, kaya nga po, sabi nga po natin, sa Kristiyano, wala sa bokabularyo niya yung bahala na gang eh. Di ba? Bahala na si Batman. Wala pong katiyakan doon. Kasi sabi ni Apostle Paul, therefore, I run accordingly, not uncertainty. Kumbaga may katiyakan po yung kanyang paglalakbay o pagtakbo. I fight accordingly, and not like someone who beats the air. Yung parang sumusuntok lang sa hangin, di ba? But I really discipline my body and treat it like a slave, lest possibly after I have preached to others, I myself will not be approved for the prize. So sabi po natin kanina mga kapatid, meron tayong goal. Bakit merong pagsusumikap? Kasi merong goal. At alam natin, as a believer, tumanggap sa Panginoong Kristo, binigyan tayo ng kanyang mga salita, at ipinagkaloob sa atin ang kanyang espiritu, yung goal natin ay ang makasama ang Diyos. Amen? Although nandito tayo sa mundo, alam ko po, sabi nga sa Bible, hindi yung pagyaman ang number one goal natin sa buhay. Hindi ang sumagana ang number one goal. Kasi po, alam niyo po, I believe na yung kasaganaan, ang Diyos ang nagbigay niyan. Amen? Kaya kung pasaganain man yung kapatid natin, yan ay galing sa Diyos. Yan ay dahil sa Diyos. Kasi kahit nga anong pagsusumikap natin, kung hindi pa inalaw, hindi pa pinermit ng Panginoon, na ikaw ay pasaganain, wala kang magagawa. Kasi only God can bless us. E sabi doon sa Psalms, di ba, sabi doon, walang saysay yung nagtayo ng bahay, yung mga nagtatrabaho, yung mga foreman, yung mga engineer, kung mismo ang Diyos ang hindi magtayo niyan, wala silang magagawa. Even ay mga kapatid, kaya yung goal, pag-usapan natin yung goal, kasi ito ang problema sa tao, kasi kung ano yung goal mo, apekto yan sa buhay mo. Di ba? Kung ano yung gusto mong marating sa future, naka-apekto yan sa present life mo. Kaya tingnan niyo po yung mga unbelievers o yung dating buhay natin. Sobra-sobra tayong pagsusumikap na ultimo, time sa Diyos nakakalimutan natin. Tama, Sister Nicole? Kasi meron silang gustong marating in the future. Yung pangarap, kaya sabi ni Bishop, yung pangarap. Kaya mag-ingat din tayo sa mga pangarap natin. Kasi hindi lahat ng pangarap. Minsan may mga pangarap na nagliligaw sa calling natin sa Diyos. Gusto mong makamit yung isang bagay, kaya minsan nadidisrespect. Kaya sabi ng Bible, you cannot serve two masters.
Tama po? Even I, kailangan kong mag-ingat. You cannot serve two masters. Kasi bakit meron kang gustong mahangad? Kaya naman, naitsipwera mo yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Meron kang gustong marating sa future. Kaya minsan may mga estudyante na sobra-sobra ang pag-aaral, nakakalimutan nila ang Panginoon. Pero hindi po sa atin tinuturo na wag nating pabayaan ang pag-aaral. Tama? Kaya meron tayong nakakausap ng mga kabataan, minsan kasama natin, pero ngayon wala na. Anong sagot nila? Kasi po, busy lang sa pag-aaral. Subsub sila sa pag-aaral, subsub sila doon sa mga bagay na gusto nilang marating o sa gustong pangarap ng kanilang magulang na gustong marating para sa kanila. Kaya napapabayaan yung pinaka-importante ang Diyos. Kaya kita nyo, importante yung goal, yung gustong marating. Ano ba ang goal mo sa buhay? Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang makamit yung mga bagay sa mundo? Kasi kapag yun yung future natin na gusto nating marating, sa present na pamumuhay mo, apektado lahat. Kaya kita nyo, napaka-busy ng tao. Tama? Amen? Napaka-busy ng tao. Gusto nilang magkamit ng ganito, magganyan. Kaya nakakalimutan nila yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Kasi meron silang pangarap. Meron silang goal na labas sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pinaka-importante pong pag-usapan natin dito yung goal. Kasi press toward the goal. Kailangan maintindihan ng isang mananampalataya, ano ba ang goal mo sa buhay? Sa Apostle Peter, nag-warning siya through his word. Hindi ko na lang po titingnan ko anong book yun, pero alam kong alam nyo, nasabi ng Bible, lahat ng bagay mapaparam. Amen? Lahat ng naipundar ng tao, mawawasak isang araw. Even si Job, sabi niya, hubad akong ipinanganak, babalik ako sa Diyos na walang dala. Anong point, mga kapatid? Kaya sabi rin ni Lord, anong saysay ng tao? Kung makamtan niya ang lahat ng yaman ng mundo, kung mapapahamak naman ang nag-iisa niyang kaluluwa. Kaya ano ang dapat maging goal ng isang mananampalataya, mga kapatid? Yung sumikat? Yung magkamal ng maraming bagay? Yung yumaman sa sanlibutan? Ang number one goal ng isang mananampalataya ay makasama si Kristo ng pangwalang hanggan. Amen? Aanin natin yung yaman kung naapektuhan naman ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya kita nyo nung December na lumipas? Ano po? Truth naman to, Bishop, di ba? Totoo ito eh. Maraming wala sa atin. Kasi bakit? Mas pinili nila. Kaya sabi ka po natin sa aral natin, maraming nagdiriwang na mali talaga. Although wala naman sa Bible na sinabing ito yung exact na birthday ng Lord, pero the way you celebrate, dapat nandoon ka sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Dapat nandoon tayo sa church, nagpupuri, kasi nagsiselebrate ka eh. Meron bang nagsiselebrate? Di ba? Meron bang nagdiriwang? Bawa, hindi naman natin specific na birthday. Halimbawa, birthday ni Pastor Irene. Pastor ng ano ko nito kay Pastor Irene. Kasi yun, dun pupunta din yan eh. Amen? Bawa, birthday niya. Minsan kasi ganito eh, yung parang naging nangyayari ba sa Pilipino. Kung sino pa yung may birthday, yung mga nalasing, yung mga bisita. Di ba? Mas tuwang-tuwa pa yung mga bisita kaysa sa may birthday. Parang baliktad ano, Bishop? Dapat yung binibigyan natin ng kasiyahan, yung may birthday. Tama, di ba? Saan ka nakakita? Mas tuwang-tuwa pa si Sister Ina na hindi naman niya birthday. Tapos si Pastor Irene na birthday niya, hindi siya natutuwa. Para, di ba? O, tagakain ngayon, tuwang-tuwa. O, pupunta tayo. Maging salamay, di ba? O, hindi naman ito, salamay. Kunwari, nakikiramay, pero pumunta lang para magsugal. Para sa kape, para sa biskwit. Di ba may mga maling mentalidad ng tao? Kaya nga pupunta doon para, yung word nga na pakikiramay, makiramay. Iparamdam mo na nakiisa ka doon sa damdamin ng namatayan. Pero ang nangyari, pupunta tayo, anong ano doon? May sugal ba doon? May hantak, yung sa Bisaya ba hantak? Anong? Karakrus. May bingo. Mali. Amen? Pupunta tayo doon kasi gusto nating damayan yung mga namatayan. Yung mga naiwan na ulila. Pero ang nangyayari ngayon, baliktad. Mas gusto pa nila. Yung mga bisita, di ba, yung Pasko, tingnan nyo, marami ang nalasing. Di ba? Kaya hindi natutuwa ang Diyos. Alam nyo kung kanino natutuwa ang Panginoon? Sa mga Kristiyano.
So may mga espiritu ng Lord na nagpupuri sa Panginoon. Kasi alam natin, mas tayo po yung may mas, tawag nito, mas may malaking dahilan na mag-celebrate ng Kapaskuhan. Kasi mas na-appreciate natin yung, kaya nga, kahit hindi pa December 25, na-appreciate na natin si Lord. Amen? Kaya pagdating ng December 25, ay overjoy na sa kagalakan. Kasi kahit hindi pa Pasko, tuwang-tuwa na tayo dahil isinilang si Kristo sa ating mga puso. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So yung goal, mga kapatid, importante sa buhay natin. Kailangan mabigyan natin ng, kaya may sulat si Colossians, di ba? Colossians chapter 3, verse 23. Set your affliction on the things above. Ilagak ninyo ang inyong kaisipan sa mga bagay na nasa itaas. Kasi po, apektado po talaga yung future. Kaya ngayon pa lang sa present, kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, pinapahalagahan natin, pinapangarap natin, apektado yung future na yan. Kaya dito pa lang dinadirect na sa present life. Kaya nga dito sa isipan natin, di ba? Kapag nakasit up na yan eh. Di ba? Doon sa Colossians chapter 3, sit, di ba? Kailangan isit mo yon. Parang orasan ba? Bawa, hindi sakto yung orasan. Anong gagawin mo? Isisit mo siya. Kailangan mong itatama. Ikaw mismo, tayo mismo. Kailangan natin itama. So yung Word of God, ngayon pa lang, sa present life natin, kailangan natin iset yung isipan natin. Itama. Anong itatama? Yung goal. Ano bang gusto mong marating? Ano bang gusto nating makuha sa kinabukasan? Pero sa atin, mga kapatid, isa lang ang gusto natin, ang makasama ang Panginoon ng pangwalang hanggan. Amen? Ilang beses po itong sinasabi kasi ito po ang gusto ng Lord. Kasi si Lord gusto niya rin makasama niya tayo eh. Ang question lang, gusto mo rin bang makasama ang Panginoon? Amen? Kasi si Lord gusto niyang makasama ang tao, kaya lang ang tao. Ang question, gusto mo bang makasama ang Panginoon? Hallelujah. Praise be the name of Jesus. So yun po yung sa usapin ng press tsaka goal, mga kapatid. Now, dahil yun po ang heart ng Panginoon sa atin na gusto ng Diyos sa atin, even sa life ni Apostle Paul. Kaya nga si Apostle Paul, di ba makita natin yung life niya? Alam niyo yung history ni Apostle Paul, no? Hindi natin masyadong pahabain kasi alam ko na yung history niyo sa life ni Apostle Paul. Kahit andun siya sa mga pinapahalagaan niya, even irelihiyon niya, pinapahalagahan niya noon sa time na yon, pero lahat yun binasura niya. Makamtan lamang niya si Kristo. Now, dahil ito yung gusto ng Diyos sa atin, una, dapat alam mo yung totoong goal mo sa buhay. Yun ay makasama ang Diyos. Kailangan matiyak natin yon. Kaya ngayon pa lang, sinisit na natin sa puso't isipan natin na Lord, ikaw lang ang gusto kong makasama sa Hindi natin alam yung rapture of the church. Tama? Ngayon, 2026 na. Mas lalo tayo. Sabi nga ng lingkod ng Panginoon, sa rapture of the church, hindi tayo papalayo eh. Papalapit tayo, mga kapatid. Ang taon kasi nadadagdagan, kaya naman, papalapit din tayo sa rapture of the church. Amen? Hallelujah. Nga, dahil ito yung gusto ng Lord sa atin, makamtan natin yung goal natin sa buhay, hindi po dito, mga kapatid. Gusto kong i-focus kasi marami talagang tao na nag-focus sa yaman ng mundo. Okay? Even tayo, Christian, minsan baka malihis ng landas. So, kailangan natin ma-remind ng salita ng Panginoon. Okay? Amen. Now, how to get the goal? Dito sa mundo, marami tayong goal, marami tayong pangarap, makuha, mithiin na gusto natin makamtan. Kaya naman gumagawa tayo ng mga hakbang. Gumagawa tayo ng mga paraan, tama? Para makuha ang isang bagay, gumagawa ka ng paraan. Tama po? Hello? Amen. Para makamtan yung isang bagay, halimbawa kapag nag-aaral, di ba? Sabi ko kanina, gusto kong makapagtapos, gusto kong magganito para ganito, etc. Kailangan magsumikap ka sa pag-aaral, ganyan. Siyempre, meron siyang ginagawa kasi meron siyang goal. Ngayon naman, sa spiritual life natin, ano ba yung mga bagay na dapat gawin po natin? Simulan po natin sa verse 8, mga kapatid. Kasi bawat goal na inilagay, kasi Diyos po ang naglagay sa atin ng heavenly goal. Tama? Yung mga material, given na yan, dito na yan sa mundo kasi pinanganak tayong taga-mundo eh. Pero yung goal na galing sa Diyos, Diyos mismo ang nag-reveal niyan sa atin. Sa kapangyarihan ng kanyang mga salita at ng Espiritu Santo. Ngayon may mga bagay na binanggit sa Apostle Paul na kinuha ko rin po, mga kapatid. Kasi minsan ito yung mga bagay na sinabi ni Apostle Paul na nagiging hadlang
sa isang mananampalataya para hindi niya makuha o makamtan yung goal na ibinigay ng Diyos sa kanya. Number 1, how to get the goal. Number 1 sa verse 8, mga kapatid. Basahin ko lang po. Sabi dito, but no, rather, I also count all things. Pakisabing all things. But no, rather, I also count all things to be lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whose sake I have suffered the loss of all things, and count them dung, so that I may win Christ. Sa Tagalog po, oo, itinuturing kong walang kabuluhan. Pakisabi po ulit, walang kabuluhan. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Kaya sa number 1, how to get the goal na ibinigay ng Diyos sa atin, number 1, counting all things lost. Sa ibang translation, rubbish. Basura. Kita nyo? Si Paul nagsabi, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Kaya ang question dito, ano bang mahalaga sa buhay mo? Kasi kung mahalaga sa iyo yung mga material na bagay, yung mga pangarap mo na dito lang sa mundo, kung nababaliwala mo, sabi na Apostle Paul, yung lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Although mahalaga yung mga bagay na binanggit natin, yung mga earthly things, pero sabi niya, may mas lalong mahalaga. Kaya para makamit natin yung goal, yung mithiin, kaya importante dito talaga yung question, ano bang gusto mong makamtan, kapatid? Ano ba talagang minimithi mo sa buhay na ito? Okay, number 1, how to get the goal that the Lord will give into us. Number 1, counting all things lost or rubbish. Ituring nating walang halaga o basura ang lahat ng bagay. Kasi bakit? Mas mahalaga sa iyo ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Mahalaga sa iyo ang Panginoon. Mahalaga sa iyo ang pananampalataya. Even hindi lang sa life ni Apostle Paul, yung tradition, yung paniniwala niya sa kanyang relihiyon. Maging sa atin din ngayon, mga kapatid. Yung mga nararamdaman natin na laban sa pakiramdam ng Diyos, ituring din nating basura. Hello? Amen? Minsan yung pakiramdam ng tao, minsan nagiging hadlang ito sa lalong mas mahalaga. Kaya minsan kapag nagre-rely tayo sa pakiramdam natin, kita nyo, minsan hindi na uma-attend. Tama? Hindi na dumadalo. Kaya yung word na ito, mga kapatid, reminder din sa atin na kung meron man tayong bibigyan ng kahalagahan, yun ay ang patungkol sa Diyos na buhay. Amen? Number 1, counting all things. Pag sabing all things, lahat ng bagay, wala pong pinipili. Lahat ng bagay na hadlang sa pagtungo natin sa goal, sa mithiin o pangarap ng Diyos na inihanda sa atin, kailangan natin niyang isantabi. Yes, sabi ni Lord, we are in this world, but we are not of this world. Naalala niyo yung panalangin ni Lord sa John chapter 17? Ang sabi niya sa Ama, ingatan mo sila. Sila'y nasa sanlibutan, pero hindi sila taga sanlibutan. Magkaiba yun. Nasa sanlibutan ka, pero hindi ka taga sanlibutan. Di ba? Nakita niyo, nakuha niyo yung point, mga kapatid? Kahit nandito tayo sa mundo, pero hindi ka taga mundo. Kaya sabi ng Philippians or Ephesians, tayo po ay mga dayuhan lamang dito sa lupa. Pansamantala lang tayong naninirahan. Hindi ito yung ating talagang totoong tirahan. Kaya kung meron man tayong mas bibigyan o gusto nating makuha yung goal, yung gusto, alam nyo, yung pangarap ng Diyos sa atin, napakaganda. Yung Jeremiah 29 verse 11, hindi lang yan pang earthly things, mga kapatid. Hello? Hello? Minsan kasi, magkukot tayo ng verse. Minsan ganun, parang ganun nangyayari, no? Jeremiah 29 verse 11, napakaganda ng plano ng Diyos. Buhay na punong-puno ng kasaganaan, magandang kinabukasan, minsan tumatatak sa puso't isipan ng tao, oy, pagyayamanin ako ng Diyos. Di ba? Oy, pagagandahin ng Diyos ang buhay ko dito sa lupa. Parang ang dating, yung word na yon, yung verse na yon, ginamit lang para dito sa
makamundo. Nakalimutan mo ba, kapatid, na merong langit din na inihanda ng Diyos para sa iyo? Yung word na yon, hindi lang para sa mundo, para lang ma-comfort ka sa kahirapan mo, sa kawalan mo. No! Yan ay para ipaalam din sa iyo na merong lugar na pangwalang hanggan. Minsan nagagamit yung Jeremiah 29 verse 11 para i-comfort tayo dito sa mga bagay sa mundo. No. Yung verse na yon, tingnan din natin na yun ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kasi ang ganda ng plano ng Diyos, sa tingin mo sa mundo lang yon? Amen. Sa tingin mo pang mundo lang yon? No, kapatid. Panglangit din yon. Doon sa buhay na walang hanggan na inihanda ng Diyos sa atin. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So counting all things lost, basura, para makuha natin yung minimithi ng Espiritu Santo sa buhay natin. Yung goal ng Diyos. Kung meron kang pangarap, may pangarap ang Diyos sa buhay natin. Hello? Amen? Ang pangarap ng Diyos, makasama niya tayo. Ang pangarap ng Diyos, kaya sabi ni Lord, aalis ako. Di ba? Dahil ipaghahanda ko kayo ng mga mansyon. Mansyon. Sabi nga, hindi lang bahay, mansyon. At babalik ako para kunin kayo at tanggapin kayo sa aking sarili. Yun ang pangarap ng Lord, mga kapatid. Kahit simpleng bahay, kahit nangungupahan lang tayo, meron pa rin mas magandang plano ang Diyos sa atin. Mansyon, inihanda ng Panginoon sa ating lahat. Si Lord wala na ngayon, nakaupo sa luklok ng trono ng kanan ng Diyos. Pero nangako siya, isang araw babalik siya. Anong gagawin niya? Kukunin niya tayo. Kukunin niya tayo, saan tayo dadalhin? Doon sa lugar na inihanda niya. At sabi ng Bible, makakasama natin siya ng pangwalang hanggan. Everlasting! Hello! Wow! Dito pa lang kanina, ang sarap nating magpuri sa Panginoon. Parang ayaw mo nang umalis sa presensya ng Lord. Parang ayaw ko nang patigilin, Sister Karen, na mag-worship. Kasi ramdam mo na. Ramdam mo na yung presence ng Lord. Kung pwede lang, wala na sigurong Word of God. Mag-worship na lang tayo mag-mag. Kung pwede lang sabihin ko, Sister Karen, huwag kang tumigil. Just worship the Lord. Kasi nagpo-flow yung Holy Spirit. Nagpo-flow yung presence ng Lord. Kung dito pa lang sa lupa, naramdaman mo na kung gaano kasarap, pinatikim tayo, pinaranas sa atin yung presence ng Lord, hindi mo ba i-desire na makasama ang Lord? Amen? Kaya dito pa lang sa loob ng building na ito, na-experience mo na yung presence ng Lord, how much more doon sa langit, habang buhay na makakasama mo ang Lord. Gaano kasarap yun, Nailinda? Gaano kasarap yun, mga kapatid? Kung dito pa lang sa apat na sulok ng building na ito, na-experience mo na yung glory ng Lord, hindi mo ba siya i-desire, Lord? Gusto kitang makasama ng pangwalang hanggan. Kaya sabi ni John the Beloved in the book of Revelation, Lord, Maranatha, come. Lord Jesus. Kasi gusto niya ang maranasan ng Lord. Gusto niyang makasama ang Panginoon. Hallelujah. Oh, Rabada Sike Rabahanda. Counting all things lost, rubbish. Ano ba yung mas pinapahalagahan natin ngayon? Ang Diyos alam niya ang sarili ko. Amen? But through the Word of God, tinuturuan tayo. Tinutuwid tayo. Tinatama tayo. Binabalik tayo sa dating inorganize na ng Lord. Kumbaga, merong ang turo na blueprint eh. Ito yung plano ng Diyos. So how to get the goal? Number 1, counting all things lost. Kaya kahit Sister MJ, pagyamanin ka man ng Panginoon, isa pa rin ang goal mo sa buhay, ang makasama ang Diyos ng pangwalang hanggan. Bigyan ka man ng lupa, bigyan ka man ng tahanan, isa pa rin ang goal mo, ang makasama ang Diyos sa tahanan na inihanda niya para sa akin. Kasi kaya ibigay ng Diyos yan. But deep in our spirit, deep in our heart, Lord, kasi si Abraham, kahit nandoon na yung bayan, pero naghangad pa rin siya ng bayan na kung saan ang may likha ang Diyos. Saan yon? Sa langit. Amen? Hallelujah. Counting all things lost, rubbish, verse
verse 8. Din pangalawa, mga kapatid. Ito po, napaka-importante. Sa usaping righteousness. Sa usaping katwiran. Kasi marami pong na-deceive. Pagdating sa katwiran. Verse 9. Ang question po, how to get the goal, mga kapatid, ha? Paano natin makamtan yung mitiin, makamtan yung dulo ng ating bawat pagpapagal. Number 1, counting all things lost. Then number 1, sabi ni Apostle Paul, verse 9, not having our own righteousness. Kailangan wala kang pangangatwiran sa sarili mo. Isa lang ang katwiran na gustong ibigay ng Diyos, yung katwiran ng Diyos na kay Kristo Jesus. Even pagdating sa salvation, isa lang ang righteousness na gustong itayo ng Diyos sa atin. It is by grace, through faith in Christ Jesus. Kaya basahin po natin, mga kapatid. Verse 9, and be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law. Yung context po kasi gustong maging righteous ni Apostle Paul sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yun po ang context, mga kapatid, kasi nasa Old Testament po sila sa panahon na yon. Kahit ito po ang sulat ni Apostle Paul. Gusto niyang yung righteousness na meron siyang pinaniniwalaan niyang righteousness, akala niya, yun ang makapagliligtas sa kanya kasi po bound siya sa law. Bound po sila sa law. Tama? Amen? Yung law ni Moses ang umiiral noon. Kaya sabi niya, and be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but through faith of Christ. But through faith of Christ, the righteousness of God by faith. Anong connection nito sa panahon natin? Although hindi naman tayo mga Hudyo, pero marami pong itinatayong righteousness ngayon, ang relihiyon. Tingnan mo ang relihiyon. May turo sila, di ba? Lagi naman napapakinggan. Ito yung unang itinatag ng Panginoon, di ba? Ito yung unang iglesia. Kailan wag na kayong umalis. Ito ang itinayo ng Panginoon. Yun yung righteousness na gustong itayo doon sa bawat tao. Pero sa Bible, mga kapatid, isa lang ang righteousness na dapat itayo sa bawat isa. Yung righteousness ng Diyos through faith in Christ Jesus. Even not by our works. Ephesians, nilinaw naman yan ni Apostle Paul. Ephesians chapter 2. Amen? Hindi dahil sa ating mga gawa. Tingnan mo, meron na namang, may napanood ako sa Facebook. Isang relihiyoso, CFD. Ano ba yung CFD, Bishop? Catholic Faith Defender. Catholic Faith Defender, hindi po pare. Pero ito po yung para mga debutante ng Katoliko. O mga disciple. Lately ko lang po na, kasi uso na rin sila magdebate. May pare na pong nagdidebate ngayon. Pinasok na rin nila yung social media para makipag-debate. Ngayon, meron din mga Catholic defender na kung saan, mga Katoliko po ito na talagang tinuruan din, Bishop, no? Para i-defend yung faith nila. Ngayon, merong isang mananampalataya na nangaral. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang sa Panginoong Sukristo. Merong sumagot, tinan nyo, ha? Hindi sa faith, kundi dahil gumawa ka rin. Totoo naman yun, itinuro din yun, pero pagdating ka sa salvation, hindi lang sa effort mo yun, eh. Hindi sa effort mo. Although tinuro sa atin na after you save, kailangan mo gumawa ng kabutihan. Tama? Pero regarding sa salvation, hindi mo yan effort. Kasi ang relihiyon, ang turo kasi nila, kailangan mong gumawa ng ganito, ganyan, ganyan. Tama? Amen? Kaya nga merong aral na yung relihiyon, parang hagdanan niya, na pilit nilang inaabot ang Diyos. Nagsusumikap sila sa pamagitan ng kalang effort, tradition, sa pamagitan ng mga gawa, para nila maabot ang Diyos. Pero sa atin kasi sa Christianity, mismo ang Diyos ang bumaba para sa atin. Amen, sarili yun, gawin mo to. Para maabot mo ang Panginoon. Pero sa Christianity, sa atin bilang mga born again na binago ng Panginoon, ang Diyos mismo ang bumaba para sa atin, para maabot tayo. Yun ang Christianity. Inabot tayo ng ating Panginoon. Kaya yung relihiyon, mga kapatid, ito yung mga righteousness na gusto nilang itayo sa bawat tao. Kaya yung isang mga ngaral na yon, isang kapatid sa Panginoon na nangaral, ang kaligtasan through faith, by the grace of God, through faith in Christ Jesus alone. Sumagot na yung CFD. Mali. Kailangan sa gawa. Sabi niya, sa gawa ka maligtas. Kaya, tinan nyo, may pinitin siya sila, no, Bishop? Mga ganun sila. Kaya nauso, di ba, yung, dati nung ano pa tayo, pumasok ka simbahan para magbawas ng kasalanan.
Di ba? Meron akong customer na nakita akong pupunta rito. Oh, sabi niya, Brad, magbawas ka ng kasalanan. Yun na lang yung naiisip nila pag pupunta ka simbahan, ang iniisip nila, magbawas ng kasalanan. Hindi, pinatawad na ako sa lahat ng aking kasalanan. Amen? Pinatawad na ako, kaya sumasamba ako sa Diyos. Sa kanila, papasok ka simbahan, dahil pinatawad ka, ay para magbawas lang. Wala silang desire na iwan, bawasan lang. No? Yun yung righteousness ng relihiyon. Kaya nga may mga aral tayo, di ba, na hindi dahil sa relihiyon tayo naligtas. It is personal relationship kay Lord. Kasi aanin na, alam na natin ito mga kapatid, nare-recall, aanin man natin ang relihiyon kung wala ka namang tamang relasyon sa Panginoon. Tama? Okay, religious ka, pero tinan mo yung life mo, tinan mo yung puso mo, tinan mo yung buhay mo, kung yan ba ay naka-align dun sa kalooban ng Panginoon. Kasi pag sinabing relasyon, meron ka talagang tama talaga yung connection mo sa Diyos. Tama? Di ba, Nailinda? Kahit napakaraming rebulto noon, tayo. Pero tingnan mo, sugal doon, di ba? Saan punta, lakwat siya. Buhay, religious yan, ha? Amen. Napakarami pang rebulto. Doon sa Kalawaan, yung pinag-Bible studyhan namin doon, ang dami pala niya mga rebulto doon sa kwarto niya. May maliit, may malaki. No, may up and down. May unano, may ganito. Kaya tinan yung life. Doon sa bahay din nila, mayroong sugalan. Madyungan din. Religyoso yun. Napakarami nila. Pero tinan nyo. Kaya dito, hindi po yung righteousness ng relihiyon ang itinatayo ng Diyos. Ito yung righteousness ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. We are righteous because of Jesus Christ. Kaya meron tayong kapanatagan, meron tayong katiyakan dahil hindi sumapi ka sa simbahan, kundi dahil kay Kristo na tinanggap ko at sinampalatayanan ko. Amen. Hallelujah. So yun yung magiging hadlang, mga kapatid, para hindi natin makuha yung goal na gustong makamtan ng Diyos sa atin. Hadlang yan yung relihiyon. Hadlang yung righteousness. Maging yung tao. Kahit yung taong hindi relihiyoso, meron siyang sariling pananaw sa buhay niya. Yung mga scientist, hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero naniniwala sila sa kabutihan. Gumawa ka lang ng mabuti. Yun ang paniniwala nila. Hindi sila naniniwalang may Diyos, pero naniniwala silang kailangan nilang gumawa ng kabutihan. Meron po akong napanood na gano'n na parang ginawang content. Naniniwala po pala sila na kailangan mo lang gumawa ng kabutihan. Gumawa ka lang ng kabutihan. Minsan yung mga taong nagre-rely sa kabutihan nila. Tama? May mga, tulad si Dolphy, napanood ko po yung testimonya niya, kung di po ako nagkakamali. Merong isang, hindi ko alam kung pastor po nagsishare sa kanya. May nagsishare sa kanya. Siguro nagpatutuo rin yung pastor na yung kung paano siya binago ng Diyos. Dati akong ganito. Ngayon sumagot si Dolphy, ay hindi naman ako mamamatay tao. Hindi naman ako magnanakaw. Yun ang binabanggit niya, nag-rely siya doon sa kanyang mga ginawang kabutihan. Yung mga bagay na hindi niya nagagawa, yun ang binabanggit niya. Hindi ko lang po alam kung talagang tuluyan na hindi niya tinanggap ang Panginoon. Kasi meron din nagpatutuo yung anak niya, si Dolphy Jr. Diba? Pero nang napakinggan ko, ganun po ang lumabas sa bibig ni Dolphy Sr. Hindi naman siya nagnakaw. Hindi naman siya nakapatay. Pero siguro sa banda na yon, pero maraming banda, merong bahagi ng buhay natin na talagang maraming nagagawang kasalanan. Kaya lang naiisip niya yung mga bagay na hindi niya nagawa. Tulad sa atin, wala pa namang pumatay ng tao dito, tama? Yun, pwede mo maipagmalaki yun. Yung kabutihan na yun, yung gawa na yun. Nag-rely ka doon, ay hindi naman ako nagnakaw. Kung sakali mang hindi ka nagnakaw. Kaya nga po, pagdating sa salvation, hindi ito dahil sa mga gawa. Kasi pwede mo siyang maipagmalaki. Kaya nare-reject nila si Lord dahil doon sa nagagawa nila. Kaya not by good works talaga. It is by faith. Kaya una, religion, din yung pangangatwiran ng tao, nag-rely sila sa kanilang mga nagawa. Nakabutihan, akala nila, yun yung righteousness na makapagliligtas sa tao. No. It is by Jesus Christ. Kailangan nating manampalataya sa Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Then pangatlo, how to get the goal. Verse 10, mga kapatid. Sabi ni Apostle Paul, basahin ko lang, that I may know Him and the power of resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable to His death. Number 3, being conformed to His death. Para makuha natin yung goal na inilagay ng Diyos sa atin,
Kailangan pala makiisa tayo sa kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, paano ba makiisa? Bulay ko po. Yung kamatayan ni Kristo, ibig sabihin, naging patay ka rin sa sarili mo. Nakiisa ka doon sa kamatayan ni Kristo kasi kapag hindi naging patay ang isang mananampalataya sa kanyang sarili, may posibilidad, mga kapatid, na hindi natin makuha yung goal na gustong makamit ng Diyos sa atin. Kaya pangatlo, being conformed to His death. Kailangan nakiisa tayo sa kamatayan ni Kristo. Kasi nung namatay si Kristo, nabuhay naman tayo. Hello? Amen? Sa kamatayan ni Kristo, tayo po ay nabuhay. Anong nabuhay? Yung righteousness ng Lord, yung katuwiran ng Diyos sa buhay natin. Yung paglakad natin sa kalooban ng Diyos, nabuhay yon. Kaya kapag nag-conform ang isang mananampalataya o nakiisa sa kamatayan ni Kristo, makukuha natin yung goal na inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya nyo, maraming tao na hindi pa nakiisa sa kamatayan ni Kristo, anong goal nila? Pangmundo. Pero sa atin, mga kapatid, as a believer, ano po, kasi sinulat ito ni Apostle Paul sa mga mananampalataya, nire-remind sila ni Apostle Paul. At binibigyan din yung goal na dapat mithiin ng isang tao. Na pag once nakiisa ka sa kamatayan ni Kristo, patay ka na rin sa sarili mo, patay ka na rin sa mga pangmundo na kung saan ay nililigaw ang iyong pananampalataya. Kaya pangatlo, mga kapatid, being conformed to His death. Then pang-apat, bilisan ko na lang po, pang-apat po, ito po, napakaganda. Verse 12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I am pressing on, if I may lay hold of that for which I also was taken hold of by Christ Jesus. Sa Tagalog, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan bakit ako'y tinawag ni Kristo. Pang-apat, thinking that has not yet already attained or obtained. Iniisip natin na hindi pa natin nakamtan. Kumbaga, hindi ka pa kontento sa meron ka ngayon sa spiritual. Gusto mo pa rin more of Lord, more of you, Lord. Kaya merong di bang word na stagnant? Kapag stagnant ka, kampante ka na sa anong meron ka. Sa spiritual po, hindi po sa material. Kasi pag material, contentment nandoon. Pero sa spiritual, kumbaga, hindi ka kontento sa anumang meron ka sa estado ng spiritual mo. Mas gusto mo pang makilala ang Panginoon. Mas gusto mo pang malaman ang kalooban niya. Kaya meron kang pagsusumikap. Kasi Apostle Paul sabi niya, hindi niya inisip na natanggap niya na o nakamit na niya. Isang bagay ang ginagawa niya. Nagsusumikap siya na makilala pa niya ang Panginoon. Amen? Number 4, kapag may ganun po pala tayong mentalidad na sa isipan natin na hindi pa natin narating, hindi pa tayo nandoon. Kasi pag ganun po palang isipin yung tinatawag na you know it all, alam mo ng lahat. Di ba kapag ang taong alam niya na lahat, ang hirap pangaralan, ang hirap advisean. Alam niya na lahat eh. Tama? Hello, amen? Yung tipong kahit kinakausap niya siya ng Panginoon, pero sa isip niya, alam ko na yan. Alam ko na yan. Punong-puno na yung isipan niya, kaya wala nang bagong dumarating sa kanya kasi nandito na sa utak niya eh. Din sa Christian din, kapag feeling natin, okay na ako. Okay na yung mga word na narinig ko. Okay na yung mga pahayagan na naririnig ko every Sunday. Okay na ako. Kampante na ako sa ganoon. Hindi ka na magde-desire ng more sa Panginoon. Amen? Kaya minsan, may mga mananampalataya, tinatamad na sa pagsamba. Lalo na pag mabasa yung team, ito na naman yung team. Di ba? Amen? Ito na parang na-preach na ito ni Pastor Tony parang na-preach na ito ni Bishop, ito na naman. Di ba? May mga ganun. Alam ko na kung saan pupunta. Lalo kapag may tama yung damdamin mo. Ay, siguro ginawa ito ni Bishop dahil sa akin. Naggawa ng tema para sa akin. Di ba? May mga ganun. Hello, amen? Pero dito mga kapatid, kita natin, si Paul, sabi niya, hindi sa inisip kong narating ko na, o nakamtan ko na.
kundi nagsusumikap pa rin siya. Si Apostle Paul na po yan. Ang dami niyang kapahayagan sa Diyos. Nakarating pa siya sa langit. Oh. Hindi man direct na sinabi na Apostle Paul, pero yung testimonya niya, siya yun. Nakarating siya sa langit, dinala siya ng Panginoon. Pero dito sa sulat niya, hindi pa rin niya inisip na narating niya na ang lahat. Nakamtan niya na ang lahat, pero isang bagay ang ginagawa niya, nagsusumikap pa rin siya. Ikaw ba kapatid, tapikin mo yung katabi mo, nagsusumikap ka pa rin ba? Nagsusumikap ka pa rin bang makinig? Nagsusumikap ka pa rin dumalo, lalo na ngayon. Katapusan ay unang taon ng taon na ito. Ang Pilipino merong pamahiin, yung paglihi. Palihi. Di ba? May palihi. Kung anong ginagawa mo, tuloy-tuloy na yan sa taon. Doon sa Bisaya, sige, pag nagmura ka ngayon, habang buhay kang magmumura. Doon sa Bisaya. Pag nagmura, huwag kang magmura kasi isang taong ka rin nagmumura. Ang tawag niyan, palihi. Ngayon, pag magbigay ka daw, palihi yun eh. Parang pambungad ba? Parang sa business boy naman, Pag gagawa ka, tuloy-tuloy yun. May palihi. Ganun pala, palihi. Ewan ko lang anong tawag dito. Basta sa amin, may ganun, Bishop, palihi. Kung anong ginawa mo ngayong taon at maganda kung gawin natin sa spiritual. Kung unang taon, nagsamba ka, tuloy-tuloy yan. Amen. Kung unang taon, nagpuri ka sa Diyos, tuloy-tuloy yan. Gawin nating palihi sa espiritu. Diba? Amen? Di naman siguro masama yun, Bishop. Basta gagawin. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So thinking, okay. Kasi meron pa tayong breaking of the bread. Dalawa na lang po ito. Thinking that has not yet already attained or obtained. Huwag mong isipin na alam mo ng lahat. Kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Huwag mong isipin, sabihin mo. Huwag mong isipin alam mo na ang lahat. Tingnan mo sa fivefold ministry ni Lord, sa Ephesians chapter 4, ang daming ibinigay ng Diyos, 5 na opisina, kaloob. Anong una? Prophet, apostol, meron pang teacher, meron pang pastor, meron pang evangelist. Lahat yun, ginagamit ng Diyos para sa ikakalago ng mananampalataya. Bakit ibinigay ng Diyos yun? Kasi lahat yun kailangan natin. Amen. Ibig sabihin, kapag alam ng Diyos kailangan mo yun, ibig sabihin, sa heart mo, nandoon pa rin ang pagsusumikap mo nga gusto mo pang maka-receive na galing sa Panginoon. Tingnan mo yung kanal, yung baradong kanal, wala nang dumadalo dyan. Anong nangyari? Yung stuck na kanal, na wala nang, yung running water, wala na. Anong meron doon sa kanal na stuck? Di ba mabaho? Nagiging itim? Borax na? Kasi hindi na siya tumatanggap ng daloy isip niya, alam ko na to. Narating ko na to. Kaya nag-stuck na siya doon. Wala nang bagong kapahayagan. Wala nang bagong flow. Nag-stuck, alam ko na to. Kaya ang nangyayari, nagiging mabaho. Amuyin mo yung katabi mo. Wala namang mabaho, mabango. Ganun po ang nangyayari sa spiritual. Kapag hindi na tayo tumatanggap. Kasi Apostle Paul, itinuring niyang sarili niya na wala pang nakamtan. Kaya ang ginagawa yan, nagsusumikap pa rin siya. Na mas meron pa siyang matanggap na galing sa Panginoon, makilala ang Panginoon. Kaya sa atin po mga kapatid, maging ganun nawa tayo. Amen. Number 4, verse 13. How to get the goal? Forgetting those things which are behind. Tingnan mo yung nasa likuran mo. Huwag mong kalimutan yan. Okay? Ay, sa number 4, verse 13. Forgetting those things which are behind. Kalimutan daw yung mga bagay na nasa likuran. Pero yung nasa likuran mo yun, huwag mong kalimutan. Ibig sabihin, di ba, 2025 na, kalimutan na natin. Sabi nga nung aral ng Sunday, kung may samaan ng loob, kalimutan mo na, iwan mo na yun. Amen? Hello? Di ba sa Hebreo, huwag na, yung mga pabigat, Bishop, di ba, kaya pala hindi makaakyat, may mga pabigat. Doon sa Hebreo, ano ba yung sulat ni Lord doon? May mga pabigat. Yung kasalanan. Sa atin ngayon, siguro maraming pabigat na iniwan. Kaya kanina yung MC, may mga dapat iwan tayo sa 2025. Nanay Linda. Amen? Sir Baby. Sir MJ. Iwan mo na. Iwan na natin. Hindi na kailangan yun. Ang hirap kaya noon, habang naglalakbay ka, may dala-dala ka. Di ba? Papunta tayo sa goal natin eh. Hello? Amen? Naglalakbay tayo.
Ang daming dala-dala, ang hirap kaya magbiyahe. Subukan yung pumunta ng ibang lugar, dami mong dala, dami mong malita. Tapos may pasan ka pa dito na sako. Oh, ang hirap nun. Tapos may dala-dala ka pang bata. Naku, stress ng nanay. Yung tipong mamamasyal ka, tapos ang dali, ikaw ang ginawang chapiron. Magyaya sila, praise the Lord, silang pamilya, nag-ano sila, no? Tapos sabihin sa'yo, Pastor Kevin, sama ka? Sige. Biringgil family, sige. Tapos ang gagawin sa akin, dala lang ng mga gamit. Ang hirap kaya nun. Para sa atin sa paglalakbay, mga kapatid, patungo tayo sa dulo. Ang hirap nung may dala-dala. Iwan na pala natin. Pakisabing, iwan mo na. Iwan ko na. Huwag nating dalhin sa 2026, sa taon na ito. Hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon, iwan na natin yung sa isipan na mabibigat. Iwan na natin. Hello, huwag na nating dalhin. Sabi dito, forgetting those things which are behind. Ano man yung lumipas, ano man yung nakaraan. Kaya sa Lord, there are new every morning. Sa'yo ba laging may bago? Kay Lord, they are new every morning. Laging may bago. Laging fresh kay Lord. Ang tao kasi, pag nagising sa umaga, ang naisip agad yung taong nakagawa sa kanya ng tapos papangit na naman yung mukha niya. Ano? Amen? Dapat pala iwan na natin yung pagkasabing, iwan ko na Lord. Hallelujah. Number 5. Ito na po. Number 5. Verse 14. Press toward the goal. Magsumikap tayo. Alam nyo po, hindi natin magawa ito sa ganang ating sarili. Tama? Kung sa atin lang, hindi natin kaya. Kaya nga bawat sa paglalakbay, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Espiritu para tulungan tayo. Yung aral na ito, aral lang ito eh. Pero without the help of the Holy Spirit, sa tingin mo, magagawa natin? Magagawa natin kung hihingi tayo ng tulong sa Espiritu Santo. Lord, ito yung aral ngayon, Panginoon, ngayong taon. I'm blessed kasi ako yung unang nag-preach ngayong taon. Nalihian. Ako yung unang nag-preach ngayong taon. Kaya Lord, aral ito. But Holy Spirit, I need you. Kaya we're blessed. Binigyan tayo ng aral. Binigyan pa tayo ng katuwang. Sa ibang term, katulong. Kaya kasi ngayon, yung ibig sabihin ng katulong, alalay mo, utusan mo, hindi. Yung katulong, tinutulungan tayo sa ating kahinaan. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. Kaya sa atin, mga kapatid, ang conclusion ko, narinig natin yung aral, pero kailangan natin humingi ng tulong sa Espiritu Santo para magawa natin ang lahat ng ito. 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which also you were called, and have made a good confession in the presence of many witnesses. This is the word of God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Dahil ko na po kay Bishop. Hallelujah.